Bakit nga ba nagtagumpay ang mga Kristiyano sa Roma laban sa mga pagano? Kung noon, pugad ng paganismo ang Roma, ngayon ang pangalan na ng ating Panginoong Hesukristo ang namamayani doon. Noong 1st century sa Roman Empire, merong pagano sa Roma at meron ding Kristiyano sa Roma. Alam niyo ba kung sino ang sinasamba ng mga paganong Roman? Sila ay sina Sol, the Sun God, Mercury, Venus, Mars, Jupiter at Saturn. Pero ang pinaka-main at ang pinakamahalagang Diyos para sa kanila ay si Jupiter, na tinatawag nilang Supreme Ruler of all gods. Ang mga Kristiyano naman ay ang mga mamamayan sa Roma na sumasampalataya sa Diyos Ama, Anak na si Hesukristo at Espiritu Santo. Sila ay ang mga Kristiyanong Katoliko na nagpalaganap ng magandang balita sa Roma ayon na din sa utos ng ating Panginoon. Balik tayo sa Diyos-Diyosa ng mga pagano. Di ba mga planeta yun sina Mars, Venus, Mercury, Jupiter, Saturn? Yes, at alam na ng mga pagano noon ang planeta. Wala pa silang telescope. Pero dahil sa kanilang masusing pagmamasid sa kalangitan, napansin nila na may mga bituin na gumagalaw ng kakaiba kumpara sa ibang bituin. Ang tawag nila dito ay wandering stars, mula sa salitang Griego na planetes. Kaya ang mga kakaibang bituin o ang mga planeta ay pinangalanan nila sa kanilang mga gawa-gawang Diyos-Diyosan. Kaya naman ang kilala nating mga planeta ngayon, ang mga pangalan nila ay nagmula sa mga Diyos-Diyosan ng mga pagano. Ngayon, paano nangyari na ang mga Diyos-Diyosan na ito ay hindi na naghahari ngayon sa Roma? At makikita naman natin ngayon na ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na ang naghahari doon. Alam naman natin na ang mga paganong emperor sa Roma ay kilala sa pagpatay at pagtuligsa ng mga Kristiyano. Ngunit may isang natatanging emperor na tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ay si Emperor Constantine. Siya ay ang pinakaunang emperor na naging Kristiyano. Ang ina kasi niya na si Reyna Helena ay na-convert into Catholic. Ngunit ang ama niya ay nanatiling pagano kaya nahati ang kanyang pananampalataya. Ngunit dumating ang panahon, pinakitaan siya ng pangitain ng ating Panginoon. Isang nagliliwanag na krus sa langit na may mensaheng in hoc signo vinces, na ang ibig sabihin sa krus na ito, ikaw ay magwawagi. Kaya dahil dito siya ay nagtagumpay sa kanyang laban sa Milvian Bridge. Dito nagsimulang magkaroon ng simpatya si Emperor Constantine sa mga Kristiyano. Ginawa niyang legal rest day ang Sunday dahil alam niya na ang mga Kristiyano ay nag-worship na talaga tuwing Sunday. Nagpatayo din siya ng mga simbahan sa iba't ibang bahagi ng Roman Empire. Sa pamamagitan din ng Edict of Milan noong 313 AD, idineklara ni Emperor Constantine na malaya na ang kanyang mamamayan sa pagpili ng kanilang pananampalataya, kabilang na ang pagiging Kristiyano. At dahil dito natapos ang pag-usig at pagpatay ng mga Kristiyanong Katoliko na ilang daang taon nilang tiniis. Mula noon, unti-unting bumagsak ang impluensya ng paganismo. Ang mga templo ng mga Diyos-Diyosan ay ginawang mga simbahan at nasundan pa ito sa sumunod na emperor na si Theodosius I. Sa pamamagitan naman ng Edict of Thessalonica noong 380 AD, idineklara na ang Christianity ay ang opisyal at tanging religion sa buong imperyo ng Roma. Hindi na sayang ang mga sakripisyo ng mga Kristiyano at totoo ngang tinupad ni Jesus ang kanyang pangako sa kanila. Sinabi niya mismo na sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng panahon.